Ang milagro ng arkipelago. Kung paanong ang bansang walang yaman ay nagligtas sa mundo. Ngayon, ang buong mundo ay nababalot sa pagkabigla. Sunod-sunod na huminto ang mga pasilidad ng pagpino ng langis, refinery sa Amerika at Europa, at daan-daang libong bariles ng produksyon ang nawawala araw-araw. Ang pandaigdigang imbentaryo ay nasa pinakamababang antas sa loob ng 20 taon at ang presyo ng petrolyo ay biglang tumalon. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhang ito, ang bansang walang sariling yaman, ang Pilipinas, ay biglang umakyat sa pwesto bilang no one sa buong mundo. Pinaniniwalaan ng mga eksperto sa Europa na ito ay panandaliang ilusyon lamang, ngunit ang jet fuel na nagligtas sa kanlurang baybayin ng Amerika ay talagang galing sa Pilipinas. Paano nagawa ng isang bansang walang ni isang patak na petrolyo ang pagliligtas sa mundo? At ano ang futuristic fuel na inihanda nila? Ngayon, magsisimula na ang milagro ng Pilipinas na kinikilala na ng mundo. Bago tayo magsimula, malaking tulong sa amin kung mag-subscribe at mag-like kayo sa channel. Magandang araw. Ako si Robert Wilson, isang energy specialist journalist mula sa Amerika, 540,000 bariles. Iyan ang nawalang kapasidad ng produksyon ng petrolyo ng Amerika sa loob ng isang araw. 400,000 bariles. Iyan naman ang nawala sa Europa sa parehong panahon. Sa harap ng imbentaryo ng produktong petrolyo sa buong mundo na nagtala ng pinakamababang antas sa loob ng 20 taon, halos hindi ako makahinga habang nakatingin sa electronic billboard sa Times Square sa New York. Ang walang katapusang pagbagsak ng mga pulang numero ay tila pulso ng puso ng ekonomiya ng mundo. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ang lahat ng itanong sa akin ng aking editor-in-chief na si David. Ipinakita niya sa akin ang graph ng paglago ng export ng enerhiya ng Pilipinas at nagtanong, paano nakamit ng isang bansang walang ni isang patak ng petrolyo ang ganitong numero? Ang dami ng export sa graph ay tumaas ng 300% kumpara noong nakaraang taon. Naaalala ko pa ang reaksyon ng aking mga kasamahan sa Wall Street Journal nang banggitin ko ito habang naghahapunan, lahat sila ay tumawa. Puno sila ng paghamak. Nagtatanong kung gaano katagal-tatagal ang isang bansang walang langis. Lalo na si Michael, na halos himatayin sa pagtataka. Aniya, ang pondo ng depensa ng Pilipinas ay 2 bilyon lamang, samantalang ang gastos nito sa import ng petrolyo ay 3 beses pa. Nang nag-overtime ako sa aking opisina sa Manhattan ng gabing iyon at nagre-research tungkol sa Pilipinas, nakakita ako ng nakakagulat na numero. Ang dami ng petrolyo na ini-import ng Pilipinas ay umaabot sa 3 bilyong bariles taon-taon o mahigit 8 milyong bariles bawat araw. Gaano kaya katagal-tatagal ang isang bansang kailangang kumuha ng napakalaking dami nito mula sa ibang bansa? Ang pag-uusap namin ni John Smith, isang energy analyst, sa video call ay nananatili pa rin sa aking isipan. Tinawag ni John ang Pilipinas na Achilles heel ng seguridad sa enerhiya. Aniya, ito ay isang estruktura na madaling gumuho sa sandaling may bahagyang paggalaw sa sitwasyon sa gitnang silangan. Sumang-ayon ako sa kanya. Gayunpaman, hindi nagsinungaling ang mga numero. Ang halaga ng export ng produktong petrolyo ng Pilipinas ay tumaas ng 40% kumpara noong nakaraang taon at ang dami ng export ng aviation fuel ay nagtala ng no Asia 1 sa buong mundo. Paano kaya ito nangyari? Nagulo ang isip ko dahil sa sinabi ni Sarah Thompson, isang energy specialist sa isang pangunahing TV station sa Amerika. Nagbabala si Sarah na kung guguho ang Pilipinas, yayanigin nito ang buong supply chain ng enerhiya sa Asia. Ang kanyang pagsusuri ay nagsasabing magkakaroon ng domino effect sa ibang bansa sa Asia. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Michael na gaano katagal-tatagal ang isang bansa na gumagastos ng 3 beses sa pondo ng depensa para sa langis. Ngunit kasabay nito, lumaki rin ang aking pagtataka. Kailangan kong alamin ang sikreto kung paano niyayanig ng isang bansang walang ni isang patak ng langis ang pandaigdigang merkado ng enerhiya. Pagkalipas ng 3 araw, sa International Energy Forum sa Geneva, inaasahan ko na matutuklasan ko ang katotohanan tungkol sa Pilipinas sa lugar na ito kung saan nagtitipon ang mga eksperto sa enerhiya sa buong mundo. Gayunpaman, nang umakyat ang unang tagapagsalita sa entablado, lumamig ang hangin sa bulwagan.
Sa kanyang malamig na titig, nilibot niya ang mga kalahok at nagsalita. Mariing sinabi ni Johansen na ang kamakailang tagumpay ng Pilipinas ay isang panandaliang ilusyon lamang. Tinawanan niya na ang isang bansang walang ni isang yaman ay nagpapanggap na isang superpower sa enerhiya. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam habang nakikinig sa kanyang mga salita sa upuan. Mayroon akong pakiramdam ng isang defensive psychology. Ang industriya ng pagpino ng langis sa Europa ay halos bumagsak na. Ang isang malaking kumpanya sa Alemanya ay nagtala ng na 6 bilyong pagkalugi noong nakaraang taon at ang isang malaking oil major sa Netherlands ay nagumpisa na ring mag-layoff. Sa kabilang banda, nagtala ang Pilipinas ng pinakamalaking surplus sa export ng produktong petrolyo sa parehong panahon. Nagsimulang magkaroon ng galit ang boses ni Johansen. Inakusahan niya ang Pilipinas na nangingibabaw sa pangingisda ng benepisyo sa kalagitnaan ng kaguluhan. Minamaliit niya na ginagamit lamang nila ang kanilang geographic advantage sa pagitan ng gitnang silangan at Asya at wala silang tunay na energy technology. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga kalahok. Sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang mapaatras. Inisip ko, tama siya. Ano ang dakilang teknolohiya sa pag-import ng crude oil mula sa Saudi Arabia, pinuhin ito, at ibenta sa mga kalapit na bansa? Ipinakita pa ni Johansen ang numero ng oil self-sufficiency ng Pilipinas. Binigyang diin niya na ang energy self-sufficiency rate ay ilang porsyento lamang at ang karamihan sa natitira ay umaasa sa import. Nagtanong siya kung gaano katagal tatagal ang isang bansang tulad nito sa isang krisis sa enerhiya. Ang pinakanakatatak ay ang kanyang huling pahayag. Aniya, ang tagumpay ng Pilipinas ay panandaliang paputok lamang. Pinanindigan niya na ito ang unang bansa na guguho kapag dumating ang isang tunay na krisis sa enerhiya, na puno ng palakpakan ang bulwagan. Ang mga pag-uusap habang nagkakape sa break time ay halos magkakatulad din. Sinabi ni Pierre, isang French journalist, na ang Pilipinas ay gumaganap bilang isang energy hub, ngunit tagagitna lamang sila. Puno siya ng pagtitiwala na ang tunay na teknolohiya ay nasa Europa. Sinabi rin ni James, isang English economist, na kahit gaano pa kalaki ang mga pasilidad ng pagpino ng langis ng Pilipinas, wala itong silbi kung mapuputol ang supply ng crude oil. Sumang-ayon ako sa mga salitang iyon. Ang ideya na ang isang bansang walang yaman ay hindi magtatagal ay naghari sa aking isip. Sa pagkatapos ng presentasyon ni Johansen, lumabas din ang magkakatulad na opinyon. Sinuri ng isang energy expert mula sa Norway na tinarget lamang ng Pilipinas ang market gap na nalikha ng pagtigil ng produksyon sa Europa, Amerika. Aniya, pinunan lamang nito ang puwang ng supply na nalikha ng mga parusa laban sa Russia, Europe. Mas masakit pa ang sinabi ng isang executive ng isang kumpanya ng enerhiya mula sa Italia. Binatikos niya na ang mga kumpanya ng pagpino ng langis sa Pilipinas ay sinasamantala ang mas maluwag na regulasyon sa kapaligiran upang pasukin ang merkado sa Europa. Ang kanyang argumento ay hindi ito patas na kompetisyon. Habang pabalik sa hotel mula sa forum, puno ako ng pananalig, ang tagumpay ng Pilipinas ay panandaliang penomenon lamang. Hindi maaring makipagsabayan ang isang bansang walang ni isang patak ng langis sa mga energy superpower, hindi ba? Sa email na ipinadala ko sa aming punong tanggapan sa New York ng gabing iyon, isinulat ko, ibabalita ko ang kasinungalingan sa likod ng Pilipinas. Puno ako ng determinasyon na iulat ang live na pagguho ng Pilipinas. Pagkalipas ng 2 araw mula nang bumalik ako sa New York mula sa Geneva, tinawag ako ng aking editor-in-chief na si David. Pagpasok ko sa salaming pinto ng editorial office sa ICA, 1T7 palapag ng punong tanggapan sa Manhattan, seryoso siyang nakatingin sa akin. Ang utos ay mag-field trip sa Pilipinas upang i-cover ang Asian refinery market. Bagamat ang layunin ay tukuyin ang kasalukuyang estado ng energy hub sa Asia, naintindihan ko ang tunay niyang intensyon. Ang problema ay napakaraming balita tungkol sa enerhiya na galing sa Pilipinas kamakailan. Ang Wall Street Journal, mga pangunahing wire services lahat ay nagtatampok ng paglago ng industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas. Mayroon din daw mga reklamo na nalilito ang mga mambabasa. Hinawakan ni David ang aking balikat at sinabi, kumpirmahin mo ang eksaktong katotohanan doon.
Binigyang diin niya na kailangan ng isang obhetibong pagsusuri sa sustainability ng industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas. Ngunit may isa pang mensahe akong nabasa sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, lumaki rin ang aking pagdududa tungkol sa Pilipinas mula noong forum sa Geneva. Ang mga salita ni Johansen ay hindi maalis sa aking isip. Isang kalokohan na ang isang bansang walang yaman ay nagpapanggap na isang energy superpower. Nang nagbubook ako ng flight ng hapong iyon, naiisip ko na ang headline ng aking artikulo, ang kasinungalingan ng industriya ng langis sa Pilipinas o ang babala ng pagguho ng bubble. Puno ako ng misyon na ihatid ang katotohanan sa mga mambabasa. Nang banggitin ko ang aking business trip sa Pilipinas habang naghahapunan kasama ang aking kasamahang reporter na si Andrew, naging malinaw ang kanyang reaksyon. Nagtataka si Andrew, sinasabing gumagastos ang Pilipinas ng 150 bilyon taon-taon para lang sa importasyon ng langis. Nagtanong siya kung gaano katagal tatagal ang ganitong estruktura. Ang senior reporter mula sa economic section na si Mark ay may katulad na pananaw. Ipinaalala ni Mark kung gaano kabilis bumagsak ang Pilipinas noong Lehman Shock noong 2008. Nagbabala siya na maaaring dumating ang isa pang krisis sa sitwasyong napakataas ng energy dependency nito. Bago umalis, habang inaayos ko ang mga materyales tungkol sa Pilipinas, nakatuklas ako ng nakakagulat na katotohanan. Ang primary energy import dependency ng Pilipinas ay umabot sa mahigit 95%. Isa ito sa pinakamataas sa mundo. Hindi ko maintindihan kung paanong naging energy exporter ang ganitong bansa. Ang pinakanakakagulat ay ang pinagmulan ng crude oil. Ang dependency sa gitnang silangan ay mahigit 70%. Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Iraq lahat ay mga rehiyon na politically unstable. Naisip ko na kung magkaroon ng problema sa rehiyong ito, wala nang magagawa ang Pilipinas. Sa taxi papuntang Paliparan, kumbinsido ako. Ang Pilipinas ay walang dudang, isang groom na maganda lamang sa panlabas. Ang pagpapanggap ng isang bansang walang ni isang patak ng langis na energy superpower ay parang pagtatayo ng isang kastilyo sa buhangin. Habang nasa loob ako ng eroplano papuntang NAIA, Ninoy Aquino International Airport, binuksan ko ang aking laptop. Napagdesisyunan ko na ang pamagat, ang tunay na mukha ng Philippine Energy Myth. Habang nakatingin sa karagatang Pasipiko sa labas ng bintana, nanumpa ako. Dadakpin ko ang kasinungalingan sa Pilipinas. Kukunin ko ang live footage ng pagguho at ihahatid ko ang katotohanan sa mga mambabasa. Nagdesisyon akong ipakita kung paanong ang pangarap ng isang bansang walang langis ay biglang guguho. Sa laban 4 na oras na biyahe, isa lang ang pananalig ko. Pag-uwi ko mula sa Pilipinas, tiyak na may hawak na akong artikulo na puno ng pagkadismaya. Pagkalipas ng 3 oras mula nang dumating ako sa Naya, nasa Batangas City Industrial Corridor na ako. Ang aking unang impresyon sa lugar na ito, na narating ko matapos magpalipat-lipat sa bus at van, ay pure shock, 1.3 milyong bariles. Iyan ang dami ng crude oil na kayang iproseso sa loob ng isang araw na lumabas sa electronic billboard sa aking harapan. 15 distillation columns ang nakatayo na parang mga skyscraper. Hindi ko pa nakita ang ganitong kalaking refinery complex kahit sa Houston, Texas, sa Amerika. Saglit akong nawalan ng imik. Nilapitan ako ni Mang Ricardo Carding Diaz, ang lokal na gabay, at bumati. Si Mang Carding ay isang veteran na nagtatrabaho sa industrial corridor na ito sa loob ng 20 taon. Habang nakikinig sa kanyang paliwanag, lalo akong nagtaka. Aniya, ang isang malaking oil company complex lang, ay nagproproseso ng 840,000 bariles sa isang araw. Ito ay katumbas ng total refining capacity ng buong Britanya. Bukod pa rito, maraming oil majors pa ang nagtitipon sa kalapit na lugar. Naramdaman ko ang pagkahilo nang tumayo ako sa harap ng distillation tower at tumingala. Ang mga dambuhalang estruktura ay nagtatrabaho, 24/7 nang walang tigil. Ang mainit na singaw na umaakyat mula sa tuktok ng tore ay parang hininga ng isang dambuhalang dragon. Nang dinala ako ni Mang Carding sa control room, nabigla na naman ako, daan-daang monitor ang nakakabit sa buong pader. Ang mga inhenyero ay nakatitig sa screen ng computer na parang nagmamaneho ng spaceship.
Ang ganitong state-of-the-art na automation system ay iilan lamang ang nakita ko sa Amerika. Ang partikular na nakakagulat ay ang efficiency ng proseso. Narinig ko na ang extraction rate ng gasoline, diesel, jet fuel, at iba pa mula sa crude oil ay lumampas sa 95%. Napilitan akong pumayag na ito ay world-class. Proud na sinabi ni Mang Carding, ang jet fuel na pro-produce dito ay ini-export hanggang sa west coast ng Amerika. Ipinaliwanag niya na ang malaking bahagi ng jet fuel na ginagamit sa Los Angeles International Airport ay galing mismo sa Batangas. Kinilabutan ako sa sandaling iyon. Habang naglilibot sa complex, may nakita pa akong isang nakakagulat na bagay. Ang desulfurization equipment, nitrogen oxide reduction devices, wastewater treatment facilities lahat ay may kagamitan na may latest technology. Kaya nitong malampasan ang mahihigpit na pamantayan sa kapaligiran ng Europa nang walang problema. Nang makarating kami sa storage tank area, talagang hindi ko na maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang mga dambuhalang crude oil storage tank na may diameter na mahigit o 8 metro ay walang katapusang nakahilera. Ayon sa paliwanag ni Mang Carding, kaya nitong mag-imbak ng 30 milyong bariles dito lamang. Kung sa buong Pilipinas, ito ay mas malaki pa kaysa sa 90 araw na oil stockpile. Ang pasilidad ng daungan, port facility, ay kahanga-hanga rin. Ang pantalan ay kayang mag-dock ng 3 malalaking tanker na may dalaang talaang libong tonelada ng sabay-sabay. Ang unloading speed ay sinasabing mahigit 10,000 barrels kada oras. Ang efficiency na ito ay nagpapahintulot sa mabilis na pagproseso ng crude oil mula sa gitnang silangan. Ang partikular na nakakagulat ay ang Research and Development Facility. Ang laboratorio para sa pagbuo ng environmentally friendly fuel ay nasa gitna mismo ng complex. Nakumpirma ko na naghahanda sila ng biofuel, hydrogen, at sustainable fuel. Habang pabalik sa hotel sa lungsod ng gabing iyon, gulong-gulo ang isip ko. Sobrang iba ito sa inaasahan ko. Ang Pilipinas, ang bansang walang langis, ay nagmamay-ari ng mas advanced technology at mas malaking sukat kaysa sa Amerika. Sa aking kuwarto sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at sinubukang ayusin ang lahat ng nakita ko sa maghapon, ngunit hindi ito madali. Ang draft ng artikulo na inihanda ko ay napakalayo sa katotohanan. Ang ideya na hindi ko pa nakita ang ganitong antas, kahit sa Amerika ay patuloy na umiikot sa aking isip. Sa unang local report na ipinadala ko sa aming punong tanggapan sa New York ng gabing iyon, isinulat ko na kumpirma ang sistematiko at state-of-the-art na pasilidad na mas malaki pa sa inaasahan. Ngunit idinagdag ko rin ang pagtatasa na, gayunpaman, ang fundamental vulnerability ay hindi pa rin nagbabago. Sa ikalawang araw ko sa Batangas, nagpunta ako sa export terminal ng Batangas para saksihan ang loading operation na nagsimula ng ng umaga, 6,000 tonelada. Iyan ang dami ng jet fuel na ine-export sa Amerika sa loob ng isang buwan. 3 dambuhalang tanker ang nakadaong na nakahanay. Ang mga pangalan ng global oil companies tulad ng Chevron, ExxonMobil, at BP ay malinaw na nakasulat sa pangalan ng barko. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, si Gino Sanchez, ang opisyal ng daungan na gumagabay sa akin, ay nagpaliwanag. Aniya, ang jet fuel na ito ay patungo sa Los Angeles, San Francisco, at Seattle. Isang nakakagulat na katotohanan. 29% ng pangangailangan sa aviation fuel sa rehiyon ng West Coast ng Amerika ay sinusuplayan ng Pilipinas. 29%. Ito ang no one share sa buong mundo. Hindi ako makahinga sa sinabi ni Gino. Hindi ako makapaniwala kung paanong sinusuportahan ng isang bansang walang ni isang patak ng langis ang Amerika. Attorney Mark De Leon, ang export team manager ng isang malaking kumpanya ng langis na nakilala ko sa loading site, ay nagbigay pa ng mas nakakagulat na impormasyon. Aniya, tumaas ang volume ng export ng jet fuel ng 340% kumpara noong nakaraang taon. Ipinaliwanag niya na habang bumabawi ang industriya ng aviation matapos ang pandemya, sumabog ang pangangailangan para sa high-quality na jet fuel. Ang kalidad ng jet fuel na gawa sa Pilipinas ay world-class.
Nang marinig ko ang numerong 0.008% sulfur level pababa at 99.98% impurity removal rate, napilitan akong pumayag. Sa kalidad na ito, madali nitong malalampasan ang mahihigpit na pamantayan ng Europa. Proud na sinabi ni Attorney Mark, hindi lamang sa presyo, kung bakit mas gusto ng mga kumpanya ng eroplano sa Amerika ang aming fuel. Ipinaliwanag niya na pinahahalagahan ito dahil sa pagganap ng makina, fuel efficiency, at pamantayan sa kapaligiran. Ang sumunod na tanawin sa Subic Bay Freeport Zone ay mas kahanga-hanga pa. Ang export terminal para sa produktong petrolyo ay walang katapusang nakalatag, nakahanay na parang mga container. Sinasabing 150,000 tonelada ng produktong petrolyo ang lumalabas sa mundo araw-araw sa pamamagitan nito. Ang export statistics na ipinakita sa akin ni Kapitan Alex Bautista, ang port manager ng Subic, ay talagang nakakagulat. Ang halaga ng export ng produktong petrolyo ng Pilipinas ay nagtala ng napakalaking sukat batay sa nakaraang taon, pumangalawa lamang sa electronics, semicon. Mas malaki pa ito sa ibang tradisyonal na major exports. Naglatag ng mapa si Kapitan Alex at nagpaliwanag. Aniya, walang lugar na hindi nararating ng produktong petrolyo ng Pilipinas. Hindi lamang sa West Coast ng Amerika at mga kalapit na bansa sa Asia, kundi ini-export pa hanggang sa Europa. Ang partikular na nakakagulat ay ang dami sa pamamagitan ng Singapore. Ipinaliwanag niya na ang produktong petrolyo na ginawa sa Pilipinas ay muling ini-export sa India, Gitnang Silangan, at Africa sa pamamagitan ng Singapore. Ibig sabihin, kahit ang Singapore, na tinatawag na hub ng produktong petrolyo sa Asia, ay umaasa sa produktong galing sa Pilipinas. Habang pabalik sa Batangas, binisita ko ang isang refinery company na may malakas na koneksyon sa Gitnang Silangan. Ang sukat nito ay lampas sa imahinasyon. May kapasidad itong magproseso ng 660,000 bariles sa isang araw at may kagamitan pa ng latest residue fluid catalytic cracking unit. ENGA. Rafael Cruz, ang export manager ng kumpanya, ay nagkuwento ng isang kagiliw-giliw na katotohanan. Kahit ang kanilang parent company, isang state-owned oil company sa Gitnang Silangan, ay bumibili pabalik ng high-value na produktong petrolyo na ginawa sa Pilipinas. Nakakagulat talaga ang estruktura na nagbibigay sila ng crude oil at bumibili ng finished product, ayon sa paliwanag ni Enger Cruz. Ang competitiveness ng industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas ay nasa integrated complex facility nito. Aniya, ang kakayahan na mag-produce ng lahat ng produkto mula sa crude oil hanggang sa gasoline, diesel, jet fuel, naphtha, at asphalt ng sabay-sabay ay world-class. Nang gabing iyon sa bus pabalik sa Maynila, gulong-gulo ang isip ko. Sobrang iba ito sa Pilipinas na alam ko. Ang bansang walang langis ay nagliligtas pala sa Amerika. Sa mensahe na ipinadala ko sa aming punong tanggapan sa pamamagitan ng aking smartphone, isinulat ko ang katotohanan. Ang sitwasyon ay ganap na naiiba sa inaasahan. Nagulat ako na ang Pilipinas ay hindi lamang isang refining nation kundi isang global energy hub. Naisip ko, paano ito nangyari? Ang Pilipinas ang nagliligtas sa Amerika. Lahat ng aking prejudices ay nadurog sa sandaling iyon. Naisip ko paano ito nangyari sa Amerika. Sa ikatlong araw ko sa Maynila, may lumabas na nakakagulat na balita. Inihayag ang desisyon ng OPEC Plus na dagdagan ang produksyon. Mula sa 7.4 lamang bawat bariles, bumagsak ang presyo ng crude oil ng 27% sa isang araw, pababa sa 7.2. Nasa isang cafe ako sa Makati, nanonood ng balita mula sa wire services, at kinabahan ako. Sunod-sunod na lumabas ang breaking news na nagdesisyon ang Saudi Arabia na dagdagan ang produksyon ng 1 milyong bariles sa isang araw. Sa mismong sandaling iyon, nagring ang aking telepono. Ang boses niya ay puno ng pagmamataas. Mayabang na sinabi ni Johansen na tama ang hula ko, at iginiit niya na katapusan na ng Pilipinas. Ang kanyang pagsusuri ay, kung lumiit ang refining margin, dahil sa pagbagsak ng presyo ng crude oil, hindi magtatagal ang industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas. Ang partikular na binigyang diin niya ay ang structural weakness ng Pilipinas.
Ang bansa ay extremely sensitive sa pagbabago ng presyo dahil sa istrukturang umaasa sa importasyon para sa lahat ng raw materials. Hinulaan niya na kahit bumaba ang presyo ng crude oil, magkakaroon ng malaking pagkalugi sa inventaryo. Pagkatapos ng tawag ni Johansen, nagmadali akong nagpunta sa financial district. Si Mr. Benji Reyes, isang analyst sa isang stock company na nakilala ko sa Ayala, ay may madilim na mukha. Nag-aalala si Mr. Reyes. Ang mga stock ng kumpanya ng langis sa Pilipinas ay biglang bumababa. Ipinakita niya ang stock price drop rate ng bawat kumpanya at ipinaliwanag na lumalaganap ang pag-aalala ng mga mamumuhunan. Ang mas seryoso ay ang mga report mula sa mga international investment banks. Ang isang malaking bangko ay nagbaba ng outlook para sa industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas sa negative. Ang isa pang bangko ay may katulad na posisyon. Sa sandaling iyon, naisip ko na baka tama si Johansen. Gaano man kaganda ang pasilidad at gaano man kahusay ang teknolohiya, mahirap kayang makayanan ang pagbabago ng presyo sa estrukturang umaasa sa importasyon para sa lahat ng raw materials. May tumawag sa akin mula sa Asian Bureau ng isang pangunahing TV station sa Amerika. Isang emergency phone interview tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas. Maingat akong sumagot. Inaasahan namin ang mga short-term na paghihirap. Nang gabing iyon, nakipagkita ako sa mga lokal na energy journalist sa isang restaurant sa Maynila. Dumalo sina G. Carlos Santos, industry reporter mula sa isang malaking pahayagan, Gineng. Yuki Manalo, mula sa Economic Journal, at BB. Andrea Panganiban. Madilim din ang mukha ni G. Santos. Nagbalita siya na ang mga opisyal ng industriya ng pagpino ng langis ay nagdaos ng emergency meeting. Ito ay para talakayin ang mga hakbang para sa pagbagsak ng presyo ng crude oil. Nagbigay ng mas tiyak na pag-aalala si Ganga. Manalo, ang average break-even point ng mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ay mga 165 bawat bariles at ang kasalukuyang presyo ay tiyak na magreresulta sa pagkalugi. Aniya, mas seryoso ang sitwasyon kung isasama ang inventory valuation losses. Ang material na ipinakita ni Beb Panganiban ay nakakagulat. Ang total inventory value ng apat na pangunahing kumpanya ng langis sa Pilipinas ay umaabot sa plama 15 bilyon. Ang kanyang kalkulasyon ay nagsasabing kung bababa pa ang presyo ng crude oil ng -20, posibleng magkaroon ng pagkalugi na higit sa -3 bilyon. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at nagpadala ng email kay Johansen. Inamin ko na tila tama ang kanyang hula. Nagsimula akong mag-isip na baka ang tagumpay ng enerhiya ng Pilipinas ay isang kasinungalingan nga. Sa video conference ko sa aking mga kasamahan sa Wall Street Journal, katulad din ng atmosphere. Umiling si Michael, nagsasabing may limitasyon talaga ang isang bansang walang yaman. Nagpayo si Andrew na tapusin mo na ang coverage mo sa Pilipinas at umuwi ka na. Sa report na ipinadala ko sa punong tanggapan sa New York ng gabing iyon, isinulat ko ang katotohanan. Ang pagbagsak ng presyo ng crude oil ay naglantad sa structural limit ng industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas. Hula ko, ang susunod na ilang araw ang magiging pruweba. Ang huling presyo ng crude oil na sinuri ko bago ako matulog ay bumaba pa sa 8 bawat bariles. Ang mga salita ni Johansen ay paulit-ulit na tumatak sa aking isip. Bumagsak ang crude oil, kaya Pilipinas na ang susunod. Malalampasan kaya ng Pilipinas ang krisis na ito? O tuluyan na itong guguho tulad ng hula niya? Natulog ako ng may pag-aalala. 13.6 dolyar. Ang numerong nakasulat sa briefing material na ibinigay sa akin sa reception ay nagpalamig sa aking dugo. Ang refining margin na 5.4 kahapon ay tumalon ng 2.5 beses sa loob ng isang araw. Sinalubong ako ni Dear Antonio Tony Ramos, ang Strategy Planning Manager. Ang mukha ni Dear Ramos ay masigla at puno ng sigla. Agad kong naramdaman na may nakaligtaan ako. Kalmadong nagsimulang magpaliwanag si Dear Ramos. Aniya, ang pagbagsak ng presyo ng crude oil ay mas pabor pa sa industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas. Ang mabilis na pagbaba ng presyo ng raw material ay nagresulta sa biglaang pagtaas ng refining margin ang pagkakaiba sa presyo ng finished product.
Ang partikular na nakakagulat ay ang way of thinking tungkol sa pagkakaiba ng presyo ng crude oil at gasoline. Aniya, ang Pilipinas ay nasa pinakapaborableng posisyon sa mundo. Ipinaliwanag niya na ang presyo ng finished product ay relatively stable dahil sa Asia Premium. Ang graph na ipinakita ni Dear Ramos ay talagang nakakagulat. Ang break-even point ng industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas ay 2 bawat bariles lamang. Sa kasalukuyang presyo ng crude oil na 5.8, mayroon silang safety margin na halos 3 beses. Ang mas nakakagulat ay ang katangian ng rehiyon ng Asya. Ang crude oil na dumarating sa Asya mula sa gitnang silangan ay may premium dahil sa transportation cost. Ngunit ang premium na ito ay nagiging mas malaki pa kapag ini-export ang finished product. Ito ay isang estruktura kung saan maximized ang geographic advantage. Ang narinig ko sa paglipat sa isa pang oil company ay mas kagiliw-giliw pa. Aniya, dahil sa latest refining facility ang residue fluid catalytic cracking complex kaya nilang gawing high-quality product ang low-quality crude oil. Ito ay isang estruktura kung saan mas lumalaki pa ang margin habang bumababa ang presyo ng crude oil. Si Enger Miko Santos, ang strategy planning team ng kumpanyang iyon, ay nagbigay ng tiyak na numero. Aniya, ang pagkakaiba ng presyo ng heavy crude at light crude ay mga an-anime bawat bariles, ngunit ang mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ay kayang gawing kita ang lahat ng pagkakaiba na ito dahil sa teknolohiya. Si Gieneng Sofia Ledesma, isang executive sa isa pang kumpanya, ay naglabas ng mas nakakagulat na katotohanan. Aniya, ang dami ng new orders ay tumaas ng 200% kumpara noong nakaraang buwan sa loob lamang ng 3 araw. Ito ay patunay na mas maraming buyer sa buong mundo ang naghahanap ng produktong galing sa Pilipinas. Lalo na ang mga order mula sa mga airline sa rehiyon ng West Coast ng Amerika ay biglang dumarami. Habang bumabawi ang industriya ng aviation dahil sa pagbaba ng presyo ng crude oil, sumabog ang pangangailangan para sa high-quality na aviation fuel. Ipinaliwanag niya na ang Pilipinas ay nagmumonopolya sa pangangailangan na ito. Ang impormasyong nakumpirma sa punong tanggapan ng kumpanyang may Middle Eastern capital ay talagang kahanga-hanga. Ang refining margin sa rehiyon ng Asya ay nagtala ng pinakamataas na historical high. Aniya, ito ay 3 beses na mas mataas kaysa sa mga rehiyon tulad ng Europa at Amerika. Ayon sa paliwanag ni Jijun Saito, Finance Team Manager, ang operating profit margin ng mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ay lumampas sa 45%. Ito ay 5 beses na mas mataas kaysa sa average ng global refining industry. Sa profitability na ito, madali nilang malalampasan ang anumang krisis. Pagbalik ko sa financial district at sinuri ang stock market atmosphere, ito ay ganap na nagbago. Ang mga stock ng langis na biglang bumaba noong umaga ay biglang tumalon ng maghapon. Ang isang kumpanya ay tumaas ng 15% at ang isa pa ay tumalon ng 84 cent. Nang makita ko ulit si analyst Benji Reyes, ang mukha niya ay ganap na nagbago. Sa isang masiglang mukha, ipinaliwanag niya ang structural competitiveness ng industriya ng pagpino ng langis ng Pilipinas. Excited na sinabi ni Reyes, inamin ko mali ang pagtatasa ko sa tunay na lakas ng industriya ng langis sa Pilipinas. Aniya, hindi niya naisip na ang pagbagsak ng presyo ng crude oil ay magiging pinakamalaking pabor sa kanila. Nang gabing iyon, tumawag ako kay Johansen. Sinabi ko sa kanya na ganap na mali ang kanyang hula. Noong una, ayaw maniwala ni Johansen, ngunit kalaunan ay nawalan siya ng imik. Sa aking kuwarto sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat ng artikulo. Napagdesisyonan ko na ang pamagat, ang pagbagsak ng presyo ng crude oil ay naging pakpak para sa Pilipinas. Ito ay isang nakakatuwang reversal, kung saan nadurog ang lahat ng prejudices at hula. Sa huling araw ng aking coverage sa Pilipinas, nasa isang research institute ako sa Laguna Science and Technology Park. Ang nakita ko rito ay isang hinaharap na lampas sa imahinasyon, ang Strategic Oil Reserve ng Pilipinas. Ang numerong ito ay doble pa sa pamantayan ng International Energy Agency na 90 araw. Ibig sabihin nito ay ang pinakaligtas na energy security system sa mundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ganap akong nagkamali sa pagtingin ko sa Pilipinas.
Dr. Miguel Reyes, isang researcher mula sa National Energy Agency, ay gumabay sa akin sa isang underground facility. Isang dambuhalang kuweba na parang underground base ang nakalatag. May sukat itong kayang mag-imbak ng 30 milyong bariles. Sinasabing may 17 pasilidad na tulad nito sa buong bansa. Proud na ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Aniya, ang oil stockpile ng Pilipinas ay pang-apat sa pinakamalaki sa mundo sa absolute volume. Pangalawa sa Amerika, Sina, at isa pang bansa. Binigyang diin niya na kung isa sa alang-alang ang populasyon at sukat ng ekonomiya, ito ay world-class talaga. Ngunit ang tunay na shock ay naghihintay pagkatapos nito. Ang pagbisita sa pasilidad ng produksyon ng Sustainable Aviation Fuel, SAF, na tinatawag na Sustained Aviation Future. Ang SAF ay ang puso ng industriya ng aviation sa hinaharap. Ang SAF production line sa industrial zone ng Batangas ay talagang kahanga-hanga. Ang annual production volume ng bioaviation fuel na gawa sa used cooking oil at animal fats ay umaabot sa 200,000 tonelada. Aniya, ito ang pinakamalaki sa Asia, ang materyal na ipinakita ni Enger. Elena Pineda, production team manager, ay nakakagulat. Ang SAF na pro-produce ng Pilipinas ay gumaganap ng sentral na papel sa pagkamit ng carbon neutrality goals ng mga airline sa Europa. Aniya, ang mga airline tulad ng Lufthansa, Air France, at KLM ay gumagamit lahat ng SAF na galing sa Pilipinas. Ang partikular na nakatatak ay ang teknolohiya. Ang SAF production technology ng Pilipinas ay sinasabing world-class. Nang marinig ko ang numerong higit sa 80% carbon reduction effect kumpara sa tradisyonal na aviation fuel, hindi ko maiwasang humanga. Ang hydrogen production facility na nakita ko sa planta ng isang malaking kumpanya ay kahanga-hanga rin. Sinasabing may kapasidad itong mag-produce ng 30,000 tonelada ng hydrogen sa isang araw. Ito ay ang dami na kayang gamitin ng 2 milyong hydrogen cars sa loob ng isang araw. Ayon kay G. Eric Villanueva, Hydrogen Business Division Manager, ang Pilipinas ay nangunguna sa global hydrogen economy. Puno siya ng pagtitiwala na nagmamay-ari sila ng world-class technology sa buong proseso, mula sa produksyon, transportasyon, hanggang sa imbakan. Ang Carbon Capture and Storage, CCS technology, na pag-aari ng isa pang kumpanya ay nakakagulat din. Ang teknolohiyang tinatawag na CCS na ito ay sinasabing kayang kumuha ng 1 milyong tonelada ng carbon dioxide taon-taon. Ito ay katumbas ng dami na inilalabas ng 200,000 sasakyan. Nagkuwento si Dr. Alan Chavez, Technology Research Institute, ng isang kagiliw-giliw na katotohanan. Aniya, ang CCS technology ng Pilipinas ay kinikilala bilang isa sa 3 major technologies sa mundo, kasama ng Norway at Netherlands. Ito ay patunay na ang lakas ng isang scientific superpower ay konektado rin sa environmental technology. Ang huling binisita ko ay ang Integrated Energy Technology Research Institute. Ang next generation biofuel technology na ginagawa rito ay talagang futuristic. Ang teknolohiya ng paggawa ng aviation fuel gamit ang algae ay parang sci-fi movie. Ayon sa paliwanag ni Dr. Maria Luz Jimenez, researcher, posible itong i-commercialize sa loob ng 10 taon. Kapag nangyari iyon, makakapag-produce na ng sariling fuel ang Pilipinas nang hindi na kailangang mag-import ng petrolyo. Isang talagang nakakagulat na outlook. Habang pabalik sa Naya, binalikan ko ang nakaraang linggo. Ang Pilipinas, na minamaliit ko bilang isang bansang walang isang patak ng langis, ay talagang nasa frontline ng energy innovation. Hindi lamang sila refining giant kundi naghahangad na dominahin ang enerhiya ng hinaharap. Habang isinusulat ko ang huling artikulo sa airport lounge, hindi ko maiwasang humanga. Napagdesisyunan ko na ang pamagat. Ang bansang walang patak ng langis ay nangingibabaw na ngayon, pati sa kinabukasan. Habang nasa eroplano pabalik sa New York, nagkaroon ako ng bagong pananaw tungkol sa Pilipinas. Ito ay isang bansang lumikha ng pagpapala ng yaman sa halip na sumpa ng yaman. Habang nakatingin sa asul na dagat at kalangitan sa labas ng bintana, napagtanto ko ang katotohanan. Isang irony na ang reporter na naghahanap ng live footage ng pagguho ay umuwi ng may natuklasang hinaharap. Sa sandaling iyon,
Lumapit ang flight attendant. Ang fuel na ginagamit ng eroplanong ito ay gawa sa Pilipinas, ma'am, sir. Sa sandaling iyon, napangiti na lang ako. Ang Pilipinas ay naging isang kailangang-kailangan na entity na sa ilalim ng aking mga paa at sa kalangitan ng buong mundo. Ang coverage na nagsimula sa paghamak at prejudice ay nagtapos sa paghanga at paggalang. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at iset ang notification. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Ang inyong mainit na suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas para sumulong. Ang aking paglalakbay ay nagsimula sa isang pag-aakala. Walang magandang kinabukasan ang isang bansang walang yaman. Pumunta ako sa bansang ito upang hanapin ang patunay ng malamig na pananalig na iyon. Ngunit ang aking notebook ay hindi na puno ng mga talaan ng pagguho na inaasahan ko. Ang nakalarawan doon ay isang magandang blueprint ng pag-asa para sa hinaharap, na hinabi ng katalinuhan at pagsisikap ng mga tao. Ang tanawin ng dambuhalang plant na humihinga ng tahimik na parang isang buhay na nilalang. Ang seryosong tingin ng mga inhenyero sa harap ng maraming monitor. At ang malakas at matatag na espiritu na kayang gawing pagkakataon para sa paglago maging ang isang krisis na yayanig sa mundo. Ang nakita at naramdaman ko ay ang kwento ng init ng tao sa likod ng mga tuyong numero at ang pusong hindi sumusuko kailanman. Madalas nating husgahan ang halaga ng mga bagay batay lamang sa nakikita. Ang kayamanan ba ay masusukat lamang sa dami ng yamang nakabaon sa lupa o sa laki ng mga numero? Ang kuwentong ito ay tila tahimik na nagtatanong sa atin. Ang tunay na kayamanan ba ay nakasalalay sa kapangyarihang maniwala sa hinaharap, sa puso ng pagtutulungan na humahawak kamay sa kapwa, at sa pag-usisa na maghanap ng bagong daan sa gitna ng anumang paghihirap? Ang salitang binitawan ko ng may paghamak, bago ako magsimula sa paglalakbay, ang bansang walang ni isang patak ng langis, ay umalingaw-ngaw na ngayon sa aking puso ng may ganap na ibang, mainit na tunog. Oo, dahil wala silang taglay, kinailangan nilang lumikha. Kinailangan nilang gamitin ang kanilang utak, pinuhin ang kanilang teknolohiya, at tumingin sa hinaharap na mas malayo kaysa kaninuman. Ito ay hudyat ng simula ng isang bagong panahon na may walang hanggang potensyal. Habang nakatingin ako sa walang hanggang asul na dagat at kalangitan mula sa bintana ng eroplanong pabalik sa New York, may isang katotohanan akong napagtanto. Ang lakas ng pakpak na ito, na sumusuporta sa mabigat na inaasahan at nagdadala sa akin pabalik sa aking bayan, ay kristalisasyon din ng katalinuhan na ipinanganak sa bansang iyon. Siguro, ganyan nabubuo ang ating mundo. Anong kwento ang nakatago sa paligid mo ngayon? Baka may maliit na ilaw na tahimik, na nagliliwanag sa hinaharap sa loob ng pang-araw-araw na tanawin na akala mo ay ordinaryo lamang. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng mabait na tingin na mapansin iyon. At palakihin ang ilaw na iyon gamit ang sariling mga kamay. Nagsisimula pa lamang ang ating paglalakbay, patungo sa hinaharap. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood hanggang sa huli.